Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-126 na kabanata. Ang misteryosang matandang babae. Tumingin si Alex. Okay Vivian, na umiiyak katabi niya. Pasensya na Vivian. Ano ang inihihingi mo ng tawad? Tanong niya habang nakatingin na may luha sa mga mata. Ang binatang mayaman ang dapat mag-sorry. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mapupunta sa ganitong sitwasyon. Sa narinig ni Alex, ang kanyang puso ay lalong nahirapan. Sinira niya ang buhay ng isa sa mga taong gusto niya. Inayos niya ang kanyang sarili at nagtanong. Sino si Dale Granger na sinasabi nila sa police station? Kilala mo ba siya? Isa ka lang estudyante, natural na hindi mo siya kilala. Pinunasan ni Vivian ang kanyang luha, at sinabi kay Alex. Pagkatapos mabuwag ang Azure Dragon Society, ang ibang mga gang sa New York ay naglaban-laban para sa pinakamataas, at kung sino ang pinakamalakas. Ngayon ang mga order ay magsisimula maging malinaw, at ang gang ay tinatawag na Flag Sect. Sila ang nagpapatakbo ngayon sa underworld. Si Dale Granger ang isa sa kanilang leader. Flag Sect, sa isip ni Alex. Mayroon na siyang paraan para makipag-deal sa mga ito. Nagpatuloy pa si Vivian. Ang Flag Sect ay nakakatanggap ng malaking resources mula sa Azure Dragon Society. Dahil sa mga nakukuha nilang pera, lalo silang lumakas at mas malakas pa kaysa sa original na Azure Dragon Society. Ang leader nila na si Quintin Robbins ay nagpakita at ibinagalang na members ng society, at matalino siya, at isa siya sa pinakamataas. Narinig ko na karamihan sa kanilang pera ay galing sa isa sa pinakasikat na department store sa New York. Si Alex ay nakikinig at inisip niya, tina-target nila si Vivian dahil ito ay maganda. Vivian, hindi ka naaabusuhin ng mga ito ngayon, seryoso nitong sabi. Pakiramdam niya ay pag-aari na niya ito. Okay reply ni Vivian. Natouch siya sa pero hindi sineryoso ang mga sinabi ni Alex. Isa pa lang siyang estudyante. Wala siyang kalaban-laban sa Flag Sect Society. Paano niya maipagtatanggol ako o kahit ang kanyang sarili? Isang malakas na kalabog ang narinig sa pintuan. Buksan mo ang pintuan Vivian, ngayon din. Siya iyon, ang ekspresyon ni Vivian ay biglang natakot. Tumingin si Alex at nagtanong, siya ba si Dale Granger? Oo, bilisan mo at magtago ka. Papatayin ka niya kapag nakita ka. Hindi ako natatakot. Nangako ako kay Monica na hindi na ako papayag na ibuli kayo muli ng mga ito, determinado siyang nakatingin. Lumapit si Vivian at hinalikan siya sa labi, na bigla siya sandali. Maraming salamat, na touch ako sa iyong kabutihan. Pero ngayon ay hindi oras ng pagpapakabayani. Kalmadong wika nito. Sinamantala niya ang pagkabigla ni Alex at itinulak ito sa kwarto. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari, o hindi kita maililigtas. Vivian, gusto pa ni Alex magsalita, pero sinara na nito ang pinto. Si Granger ay kinakalabog pa rin ang pinto. Sumigaw ito. Buksan mo ang pinto, kung hindi mo bubuksan ang pinto sisirain ko ito. Nandyan na ako. Sinubukan ni Vivian maging matigas ang kanyang sarili, bago buksan ang pinto. Isang matangkad na katamtamang gulang ang pumasok. Nakasuot ito ng black suit. Ang kanyang braso ay puno ng tattoos. Isa siya sa leader ng Flag Sect, si Dale Granger. Mr. Granger, bakit kayo nandito? Kahit na siya ay nakangiti, ang kanyang ngiti ay peke. Tumingin si Granger at ngumisi. Bakit ako nandito? Magandang tanong iyan. Alam mo naman na ako ay isang bachelor, at palagi ako naghahanap ng mga magagandang babae katulad mo. Ano sa palagay mo ang gusto ko? Dahan-dahan siyang lumapit kay Vivian. Maupo ka, ikukuha kita ng isang baso ng tubig, offer ni Vivian, para libangin ito. Natatakot siya sa lalaking ito. Isang baso ng tubig. Tama ka, ako ay nauuhaw ngayon. Pero ang tubig ay hindi mareresolba ang ating sitwasyon. Ang pansin ni Granger ay hindi naalis kay Vivian.
Bigla siyang tumalon para yakapin ito, pero nakailag si Vivienne. Naiintindihan ko kung bakit ayaw mo sa akin. Dahil ang flag sec ay pangalawang gang lang, pero ngayon, ay kami na ang nagpapatakbo sa New York, at ngayon ay nagtatago ka pa rin sa akin. Sabihin mo sa akin kung bakit. Alam mo na kaya kita proteksyonan, at maging ligtas. Mr. Granger, gusto ko ng tahimik na buhay, pakiusap tigilan mo na ako. Pabayaan ka, ang kanyang mga mata ay nanlamig katulad ng kanyang mga sinabi. Sige, hindi na ako hihingi ng kahit ano. Samahan mo ako ngayong gabi, tapos ay hindi na ako hihingi ng kahit ano. Pagkasabi niya nito, nagmadali siyang lumapit dito. Sa pagkakataong ito, hindi na nakailag si Vivienne. At siya ay nayakap na ng tuluyan. Bitawan mo ako, si Vivienne ay pilit na kumakawala sa mga braso nito, pero walang paraan upang makawala siya dito. Binuhat siya nito patungo sa sofa, at inalis ang jacket. At yamakap muli. Umalis kasi nipa ni Vivienne ito, pero nahalikan na siya ng ilang beses, at nang simulan na niyang alisin ang damit nito. Biglang may matigas na bagay ang tumama sa kanyang ulo. Aray, sabi nito. At kinuskos ang kanyang ulo. Tumayo siya at nakita ang isang dalagita na nakatayo sa harapan niya. Nakasuot ito ng pijama at may dalang golf bat. Sa kanyang kamay. Mama, tinamaan ko siya uli. Pinalo ni Monica sa ulo ito. Natatakot siya rito, at nang makita niya ang mga tato nito, nagsimula siyang manginig. Batang babae, ikaw, halika dito, wika nito habang lumalapit. Ipinalo muli niya ang golf bat sa kanya, pero sa pagkakataon ngayon, ay hindi ito tumama. Nahawakan niya ito at kinuha, itinapon ito sa malayo. Gusto mo akong patayin? Hinawakan niya si Monica at binuhat ng isang kamay, at pinalo sa puwet ng 2 beses na dahilan upang sumigaw ng malakas. Ikaw siraulo ka, wika ni Alex sa sarili, habang pinanonood si Granger na inihagis si Monica sa sofa. Bumagsak siya ng malakas at nahulog sa lapag. Monica, okay ka lang? Bumigat ang puso ni Vivienne, habang nagmadaling lumapit dito, upang tulungan. Ang mga luha ay pumatak sa kanyang mga mata. Sobrang proud niya dito, at may lakas ng loob lumaban sa walang awa na si Granger, upang protektahan siya. Mama, hindi ako nasaktan, pero wala akong magawa, hindi ko kayang talunin ang lalaking yan. Inihagis siya sa sofa at bumagsak sa sahig, paanong hindi siya nasaktan? Pag-aalala ni Vivienne. Ang nanay at anak, ang swerte ko naman ngayong gabi. Isang magdadalagang maganda, at isang mature na kagandahan. Magsasaya tayong 3 ngayong gabi, wika ni Granger na may demonyong ngiti. Tinanggal niya ang kanyang sinturon, at lumapit kay Vivienne at Monica. Ang gabing ito ay hindi ninyo makakalimutan. Monica, bilisan mo, pumunta ka doon sa bedroom. Itinutulak siya ni Vivienne palayo. Sa isip niya ay wala nang makakapigil sa demonyong ito ngayong gabi. Pero kailangan kong siguraduhin na sa pagitan lang naming dalawa ito. Masyado pang bata si Monica. Hindi ako aalis. Poprotektahan kita. Hindi naiintindihan ni Monica ang binabalak na masama nito. Isa lang ang gusto ni Monica, at ito ay ang hindi masaktan ang kanyang mama. Sinabi pa ni Monica, huwag kang lalapit pa, kundi bubugbugin kita. Wala sa inyong dalawa ang makakaalis, lumapit na kayong dalawang sweetheart. Hayaan niyo akong alagaan kayo, wika nito na may demonyong ngiti. Nang sandaling iyon, ang pintuan ng kwarto ay biglang bumukas. Si Granger ay mabilis na tumingin sa direksyon ng pinto. Sobra ka na, nag-uumapaw sa galit at mabilis na sumugod si Alex. Sinuntok niya ito ng malakas sa mukha. Namula ang mukha nito at sumigaw, habang natumbos sa lapag, at itinakip ang mga braso sa ulo. Tumayo kayo, Vivienne, utos ni Alex, at hinihila niya si Monica at Vivienne patungo sa pintuan upang makatakas. Pero bago pa man mabuksan ni Alex ang pinto, narinig ni Alex. Sandali lang, saan ka pupunta? Nahawakan ni Granger ang buhok nito at hinila hanggang bumagsak sa sahig. Mula sa lapag, sinigawan ni Alex si Vivienne. Umalis na kayo, bilisan ninyo, umalis na kayo dito. Umaasa siya na makakaalis sina Vivienne ng mabilis. Kung mamamatay siya sa sandaling iyon, ay wala siyang pagsisisihan. Alex, tawag ni Vivienne. Alex, tawag ni Monica na umiiyak. Ayaw nilang iwan ang magliligtas sa kanila.
Pero alam ni Vivian na wala silang maitutulong kung mananatili pa sila. Monica, umalis na tayo. Hinilan niya ang kanyang anak palabas ng pintuan at madaling umalis. Napuno ng dugo, at naging mas nakakatakot pa ang itsura ni Granger. Itinaas niya ang kanyang kamao, na parang isang malaking sandbag, at susubukan suntukin si Alex, na nakahiga pa rin sa lapag. Nakailag si Alex, ang suntok ay tumama sa sahig. Nag-focus si Alex at pinilit bawiin ang kanyang lakas. Kailangan niyang lumaban sa buo niyang lakas kung ayaw niyang mamatay sa mga kamay ni Granger. Nagawa niyang paluputan ng kanyang binti ang leeg ni Granger. At ginamit ang kanyang buong lakas upang iwas-iwas ito. Mabilis siyang tumayo at tumakbo sa pinakamalapit na pintuan. Binuksan niya ang pintuan at pumasok. Nakahinga siya ng maluwang. Napagtanto niya na siya ay nasa loob ng kusina, at may nakatayo sa kanyang harapan na isang maliit at matandang babae. Ang kanyang puting buhok ay nakapabilog sa likod ng kanyang ulo. May hawak itong isang tinapay, at nagtatakang nakatingin sa kanya. Mukha siyang medyo nanghihina. Pero mababakas ang dignidad nito sa kanyang mukha, habang nakatingin sa kanya na may tingin ng isang agila. Nabigla si Alex sa weirdong eksena. Pero nagawa niyang umalis sa harapan nito. Isang kamay ang nagdadabog sa pintuan. Humarap siya, at handa na naman itong atakehin siya sa pangalawang pagkakataon. Buksan mo ang pintuan. Sigaw ni Granger. Nang mabuksan nito ang pintuan, sa puwersa. Tumama ito sa ulo ng matanda. Ang mama ni Vivian ay nandito rin pala. Tumingin siya sa matandang babae at sinabi, "Matandang babae, kailangan mo nang umalis kung ayaw mong masaktan. Ang lakas ng loob mo." Sa narinig nito na walang paggalang sa kanya, ang matandang babae ay nagalit. Binato niya ito ng toaster sa ulo. Pero nakailag ito. Ang pangyayari ay nagdulot ng pag-ubo ng malala ng matandang babae. "Wow, hindi ako makapaniwala na nagawa mo iyon," wika ni Granger. Lumapit siya dito at sinakal ng kanyang braso ang leeg nito. "Siraulo ka, dahil hindi mo pinapahalagahan na gusto kitang tulungan, mas mabuting magpaalam ka na." Ang matandang babae ay walang magawa laban kay Granger. Ang kanyang buong katawan ay nakalutang sa sahig, dahil sa pagsakal. At mukhang malapit na itong mamatay. Ang mukha nito ay namula, at ang tanging magagawa lang niya ay kumindat kay Alex. Dinampot ni Alex ang frying pan at ibinato. Sa maikling sandali, ang matandang babae ay dinampot ang kitchen knife mula sa chopping board, at walang awa na iwinasiwas sa mukha ni Granger. "Mamatay ka, bastardo!" Sigaw nito. Si Granger ay bumagsak sa sahig na may dugo. Ang kitchen knife ay nalaglag sa kanya. Ika-127 na kabanata. Sino ang matandang babae? Sumigaw si Granger. Ang dugo ay umagos sa kanyang mukha. Nagsimula ito sa kanyang noo pababa sa kanyang baba. Sa una kaunti lang ang umaagos, pero nang tumagal ito ay hindi na mapigilan. Ang mga mata ni Granger ay nanlaki, at nagsimulang matakot sa matandang babae. Si Alex ay nabigla rin. Nakita niya ang isang malamig at makinang na mata, at pagkatapos ay nakita ang kutsilyo na ilang inches lang ang layo. Umaagos pa rin ang dugo sa mukha nito. Sa kanyang takot, pinanood niya ang pagluhod ng matandang babae. Pinanood niya ito kung paano sinipsip ang dugo sa patay na ulo. Ang tunog ng pagsipsip ay nakakatakot. Si Alex ay kinakabahan at natatakot habang pinapanood ang pangyayari sa kanyang harapan. Hindi siya naglakas loob gumalaw. Natatakot siya na baka saksakin siya ng matandang babae kapag tumalikod siya. Ilang minuto lang tumingala na ito. Ginamit niya ang kanyang daliri upang punasan ang dugo sa kanyang labi. Ang lasa niya ay masarap. Ang mga salitang iyon ay nagpatindig sa balahibo ni Alex. "Ikaw," sabi ng matandang babae, habang nakatingin sa kanya. Sa isip ni Alex, pinanood ko siya na pumatay at ininom ang dugo nito. Sigurado na ako ang kanyang isusunod. Habang nakatayo ako, gagamitin ko ang aking advantage para saktan siya sa abot ng aking makakaya. Ito lang ang pag-asa ko, upang makatakas. Ang buong katawan niya ay nanginginig nang itinaas na niya ang kanyang paa, at sisipain ito ng malakas. Pero bago pa siya makarating sa pintuan, ang kanyang mga binti ay nanghina, at napaupo sa sahig. Biglang may narinig siyang kalansing.
Tumingin siya para tingnan ang kitchen knife na pumatay kay Granger, na nasa kanyang tabi, ilang inches lang ang layo sa kanyang mukha. Ang matandang babae ay nakatayo malapit sa kanya, at sinabi nito, "Dahil iniligtas mo ako ngayon, pababayaan kitang mabuhay. Ngayon ay patas na tayo." May pang-iinsulto sa mga mata nito. Mukhang tumatawa ito sa kanya, dahil sa isip niya ay matatalo siya ni Alex. Hindi makapaniwala si Alex sa mga narinig. Ang boses niya ay nag-iba. Hindi na ito boses ng matandang babae, pero malakas. Ang boses ay bumata, at ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Ang babae ay nagpunta sa bukas na bintana. Dumaan ba siya sa bukas na bintana? Nagtataka si Alex, habang napansin na ang salamin nito ay basag. Ano ang gagawin niya ngayon? Talaga bang tatalon siya sa labas ng bintana? Pero nasa 9th floor kami. Hindi siya naniniwala. Pero mukhang intensyon niya tumalon palabas ng bintana. Sumigaw si Alex. Tumigil ka, pero wala na ang matandang babae. Mabilis na lumapit si Alex sa bintana, at tumingin. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Ang babae ay hindi nahulog sa kalsada, na gaya ng kanyang kinatatakutan. Ito ay dahan-dahan lumalapag na parang isang palabas na may kapangyarihan. Bumagsak siya ng maayos sa building, at naglakad ng ilang hakbang, at biglang nawala. Nagpatuloy si Alex sa pagtingin sa ibaba na namamangha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. O naniniwala kung ito ay totoo. Nang makabalik na siya sa kanyang sarili, tumingin siya sa patay na si Granger na nakahiga sa lapag. Ang dugo sa kanyang ulo ay tuyo na, at walang lumalabas na bagong dugo. Parang nasipsip na ito lahat ng matandang babae. Naglakad siya sa katawan nito, at lumabas sa kusina. Alex, si Vivian ay bumalik sa apartment. Nang makita siya nito, mabilis siyang lumapit dito, at tiningnan kung may injury. Anong nangyari kay Granger? Tanong nito. Patay na, wika ni Alex at tumingin patungo sa kusina. Patay na, pagkabigla ni Vivian. Dahan-dahan lumakad si Vivian sa pintuan ng kusina. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya, na wala ng buhay ito at nakahiga sa lapag. Anong nangyari? Tanong niya. Naisip niya, si Dale Granger ay isang leader ng Flag Sec Gang. Kapag nalaman nila ang nangyari, papatayin nila tayo, wika ni Vivian. Kailangan na natin umalis kaagad, bago pa dumating ang kanilang gang, at hanapin tayo. Hinawakan niya ang kamay ni Alex at sinubukan hilain palabas sa pinto. Hinila ito ni Alex pabalik at sumagot. Vivian, huwag kang mag-alala. Ang kanyang pagkamatay ay wala kang kinalaman. Magtiwala ka, ako na ang bahala dito. Bakit hindi mo ba naiintindihan? Isa siyang pangunahing tao sa Flag Sec Gang. Kapag natagpuan nila tayo, papatayin nila tayo. Hindi mo ba naiintindihan? Naniniwala si Vivian na si Alex ay kakaiba. Sa isip niya, ito ay isang ignorant and college student na walang alam sa lipunan. Hinawakan ni Alex ang balikat ni Vivian at kalmadong sinabi, "Makinig ka sa akin. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin. Pero pakiusap maniwala ka sa mga salita na sinasabi ko ngayon, totoo ito, ako na ang bahala." Kahit naisipin nila na ako ang pumatay kay Dale Granger ng Flag Sec Society, hindi sila maglalakas loob na habulin ako. Nang makita niya kung gaano kasigurado si Alex sa mga sinasabi nito. Hindi alam ni Vivian kung ano ang sasabihin. Sige na, ngayon ikaw at si Monica ay huwag muna magstay dito sa hotel, at ako na ang bahala dito sa lahat, wika nito. At inilagay niya ang kamay sa balikat ni Vivian, at lumabas na sila sa apartment. Sa entrance ng lobby, nakita nila si Monica na naghihintay. Kumuha ng room si Alex malapit sa hotel. At inihatid si Vivian at Monica. Nang umalis siya sa hotel, tumawag siya ng taxi, at bumalik sa Azalea Guest House. Nang dumating siya, tinawagan niya si Sam Woodsworth para pumunta, at makipagkita sa kanya. Alex, ikaw. Napahinto si Sam nang makita si Alex sa ganoong kalagayan. Wala ito, sagot ni Alex. Ang kanyang itsura ang inaalala nito ng sandaling iyon. Nakafocus si Alex sa patay na katawan sa apartment nila Vivian. Kailangan nang mawala ang katawan bago pa makisali ang mga pulis. Kung mangyayari ito, ang atensyon ng media ay imposible nang mapigilan. Tahimik niyang sinabi,
Sa number 2, Bayview Villa, apartment number 903, may patay na katawan sa kusina. Ang katawan ng patay ay si Dale Granger, isa sa mga leader ng Flag Sex Society. Magpadala ka ng tao para maayos iyon kaagad. Sige po sir, natakot si Sam nang marinig ang mga sinabi ni Alex. Hindi siya natatakot sa Flag Sex Society. Pero ang impact nito ay mapupunta kay Alex. Natatakot siya maisip ang mga panganib na darating kay Alex. Mabilis niyang sinabi sa kanyang mga tauhan na itapon ang bangkay. At bumalik siya kay Alex, at umupo katabi nito. Wika nito, pasensya na Alex, dapat ay naprotektahan kita. Maaari mo ba akong patawarin? Kalimutan mo na iyon, okay lang. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari ngayong gabi. Kahit na siya ay namatay. Hindi ito magiging kasalanan ni Sam. Tumayo si Sam at tinanong siya ni Alex. Alam ko na ang lalaking namatay ay isa sa mga leader ng Flag Sex Society. Magiging problema ba siya? Confident na sumagot si Sam. Ang Flag Sex Society ay tububuo pa lamang. Ito ay dahil napaalis natin ang Azure Dragon Society, at ang Flag Sect ang pumalit. Sa pagkukumpara, ang mga amateur na ito ay madali lang iligpit. Hindi nag-aalala si Sam dito. Dahil nagdulot sila ng problema, ano kaya, gusto mo bang linisin na natin ang mga iyan, suggest ni Sam. Hindi muna sa ngayon. Maghintay tayo hanggang maayos muna ang bagay na ito. Wika ni Alex habang nag-isip sandali. Ilang oras ang lumipas, nagpunta si Sam kay Alex na may balita. Ang sitwasyon ay maayos na, at ang ating mga tauhan ay nabura na ang lahat ng CCTV footage mo. Base sa ating intelligence department, si Dale Granger ay walang kamag-anak, kaya walang magre-report sa pulis na nawawala siya. At ang mga taong makakaalam lang ay mula sa Flag Sex Society. Kapag may narinig kaming balita tungkol dito, aayusin namin agad ito. Maraming salamat, maayos ang mga nagawa mo. Okay na, pwede ka nang magpahinga at matulog ngayon. Pagod na rin ako. Sa wakas ay makakapagpahinga na rin. Bumalik na siya sa kanyang room at nagpahinga. Sa loob ng 2 araw, walang narinig si Alex tungkol sa pagkamatay ni Granger. Parang hindi ito nangyari. Si Vivian at Monica ay nasa hotel pa rin. Habang naghihintay si Alex ng balita sa pagdalaw ng Flag Sex Society. Batay sa sinabi ni Sam, mula sa kanyang mga taga-suri. Ang gang ay nagsimula ng magpadala ng mga tao, upang maghanap. Sa ikatlong araw, umalis si Alex sa Azalea Guest House at tumawag ng taxi para pumunta kina Vivian at Monica. Habang bumabiyahe na siya, medyo nagutom siya, at nagpas siya na kumain muna ng almusal. Isang maliit na restaurant na tinatawag na Bayview. Ang mga mahihilig kumain ay naa-attract ang kanilang atensyon. Ang mga taong kumakain ay pakiramdam nila, ang restaurant ay mula pa noong 1950. Ito ay maganda, at palaging puno. Umorder siya ng isang bowl ng beef soup, at umupo sa bandang gitna. Narinig niya sabi ng isang customer, sobrang ganda niya. Lumingon si Alex para tingnan iyon. At nakita ang isang maliit na babae, na naglakad sa bakanteng lamesa. Hindi niya makita ang mukha nito sa kanyang kinauupuan. Pero ang kanyang pulang damit ay pamilyar. Nang umikot ito at umupo, nakita ni Alex ng maliwanag ang mukha nito. Bigla siyang na-choke, at nadura ang beef soup sa lamesa. Ang magandang dalagang babae ay mga nasa 16 years old. At mayroon siyang itim na mata sa ilalim ng mahabang pilikmata. Ang kanyang pisngi ay kulay pink, ang kanyang labi ay manipis, at mayroon makintab na buhok na nakatakip pabilog sa likod ng kanyang ulo. Hindi makapaniwala si Alex sa kanyang nakita. Ang babaeng ito ay nakasuot ng parehong damit ng sa matanda na pumatay kay Dale Granger, sa apartment nila Vivian, 3 araw na ang nakalipas. Alam niya na ito ay iisang babae lang. Yumuko siya para humigop ng sabaw. Siya ay labis na kinakabahan, pero siya rin ay confused. Nakita niya ito na pumatay ng tao, at ang kanyang abilidad ay mas mataas pa sa normal na tao. Paano kung gusto niyang patahimikin ako? Paano siya nagbago mula sa pagiging matanda, patungo sa isang magandang dalagita? Napansin ng babae na nakaupo si Alex. At isang ngiti ang nakita sa mukha nito. Napahinto si Alex. Pero isang beses lang siya tiningnan, at pagkatapos ay tumingin na sa iba. Tinawag ng babae ang waiter.
Bakit ang aking order ay wala pa? Ang kanyang boses ay hindi sa matandang babae, kundi sa isang dalagitang babae. Siya ay nakapakalmado. Ika-128 na kabanata. Ang dalagitang matanda. Miss Beautiful, narito na ang iyong beef soup, wika ng may-ari ng restaurant. Habang dala ang bowl ng beef soup sa dalagita. Na-surprise si Alex. Sa isip niya, ang dalagita ay hindi naman umorder ng pagkain. Paano nalaman kung ano ang kanyang gustong kainin? Nakangiti ang may-ari, nang ilapag sa harap nito ang bowl ng beef soup. Pagkatapos ay bumalik na ito sa kanyang trabaho. Dinampot ng babae ang kutsara at humigop ng soup. Ang kanyang kilay ay tumaas at nagsalita ng yak. Tinulak niya ang bowl ng soup sa lamesa. Anong klaseng soup ito? Ang sama ng lasa. Bigyan niyo ako ng isa pang bowl. Agresibo niyang order. Bakit kailangan mong gawin iyon? Wika ng may-ari, nang makita niya ang ginawa nito. Itinapon nito ang soup at nabasag ang bowl na nagkalat sa sahig. Kailangan mong kontrolin ang galit mo. Hindi ka pwedeng pumunta dito sa restaurant at sabihin sa lahat na ang soup ko ay hindi masarap. At basagin ang mangkok. Sinisira mo ang negosyo ko. Ang dalagita ay itinaas ang kanyang tingin sa lalaki at sinabi, "Kinakausap mo ba ako?" Ang kanyang kamay ay hinawakan ang kanyang tinidor na parang gusto isaksak sa lalaki. Si Alex na nakaupo sa malapit, ay napapanood ang eksena, at ang kanyang dibdib ay naninikip. Nasaksihan na niya ang kakaibang lakas ng babae. Kapag ginamit niya ang tinidor sa lalaki sa kahit anong paraan, siguradong magkakaroon ito ng malalang injury. Nang sandaling iyon, isang binata ang tumayo at lumapit sa may-ari ng restaurant, at sinabi, "Bakit ganyan ang pakikipag-usap mo sa customer? Kapag sinabi niya na ang pagkain mo ay hindi masarap." Hindi talaga ito masarap. Tumingin siya sa babae at ngumiti, at sinabi, "Magandang binibini, ang beef soup nila ay hindi masarap. Pinapayuhan kita na huwag nang kumuha pa ng isa. Ililibre kita ng kahit anong gusto mo sa menu." Namangha siya sa ganda ng babae, at gustong kuhain ang pagkakataon para makausap ito. "Ililibre mo ako." Nang makita niya na ang lalaki ay gusto siyang tulungan, ang babae ay tumawa ng mapaglaro. "Sige, gusto ko ng salad." "Narinig mo ba iyon? Isang salad. Bilisan nyo." Ang lalaki ay nagpunta at umupo sa lamesa nito. Mas maganda siya sa malapitan. Nang mai-serve na ang salad, ang dalagita ay dahan-dahan kumain. Ang lahat sa restaurant ay nakatingin sa kanya. Habang ito ay kumakain, ang bawat galaw niya ay nakakabighani sa mata. "Ano sa palagay mo, masarap ba ang salad?" tanong ng lalaki. Na feeling pogi. Naramdaman niya na kaya niyang makuha ang dalagita. Ang pagbabayad sa kinaing salad nito, ang una sa kanyang hakbang para makuha ito. Hindi siya nag-aalangan na makukuha niya ito sa loob ng 3 araw. Madadala niya ito sa kama. Habang nagsasalita siya, ang kanyang kamay sa lamesa, ay unti-unting lumalapit sa kamay nito. Hindi niya mapigilan hawakan ang maganda at maputing kamay nito. Naramdaman niya na kung papayag ito mahawakin ang kanyang kamay, malalaman niya na mapapasa kanya ito. Ang dalagita ay tumingin sa kamay nito na dahan-dahan lumalapit. Hindi siya nag-react. Kalmadong ipinagpatuloy ang pagkain ng salad. Nang mahahawakan na ng binata ang kanyang kamay, isang ngiti ang sumilay sa dulo ng kanyang labi. Kumuha siya ng isang nut sa salad. At sa pagpitik ng kanyang pulso sa kamay, tumalsik ito na parang isang bala ng baril at direktang tumama sa mata ng lalaki. Sumigaw ang lalaki at nahulog sa sahig. Humawak ito sa kanyang mata, ang dugo ay umagos sa pagitan ng kanyang mga daliri. "Ang mata ko," habang umiiyak. Ngayon lang nalaman ng lalaki kung gaano kapanganib ang dalagita. Pero wala na siyang oras matakot pa. Gusto niyang makapunta sa hospital sa lalong madaling panahon, para malaman kung masasagip pa ang kanyang mata. Habang paalis siya sa restaurant, pinapanood siya, at nagtataka ang mga tao. "Ano ang nangyari?" tanong ng lalaki. "Bakit nagdugo ang kanyang mata?" "Alam mo ba kung bakit?" sabi ng unang lalaki. "Hindi ko alam, wala akong nakita na kahit ano." Walang nakakaintindi kung ano talaga ang nangyari, maliban kay Alex na nakaupo sa bandang gitna at nanonood mabuti. Nakita niya ang lahat at nabigla. Alam niya kung ano ang ginawa ng babae. Ang dalagita ay naubos na ang kanyang salad.
Tumayo ito, at nang aalis na. Ang may-ari ng restaurant ay lumapit sa kanya. Hindi mo pa nababayaran ang kinain mo. Ang beef soup at salad. $18 lahat, wika ng may-ari. Ang pagkain ko dito sa inyong restaurant, ay sobra ng kabayaran, tapos ang lakas pa ng loob mo magsabi ng bayad. Umalis ka sa dadaanan ko, wika ng dalagita na pagsigaw. Nang itutulak niya ito upang makadaan. Ang lalaki ay hindi pumayag. Nanatili itong nakatayo sa kanyang harapan, at sinabi, "Dalagita, nasaan ang iyong paggalang? Anong espesyal ang mayroon sa iyo, upang hindi ka magbayad ng iyong kinain?" Habang nagsasalita siya, ang kanyang kamay sa lamesa, ay unti-unting lumalapit sa kamay nito. Hindi niya mapigilan hawakan ang maganda at maputing kamay nito. Naramdaman niya na kung papayag ito mahawakin ang kanyang kamay, malalaman niya na mapapasa kanya ito. Ang dalagita ay tumingin sa kamay nito na dahan-dahan lumalapit. Hindi siya nag-react. Kalmadong ipinagpatuloy ang pagkain ng salad. Nang mahahawakan na ng binata ang kanyang kamay. Isang ngiti ang sumilay sa dulo ng kanyang labi. Kumuha siya ng isang nut sa salad. At sa pagtitik ng kanyang pulso sa kamay. Tumalsik ito na parang isang bala ng baril at direktang tumama sa mata ng lalaki. Sumigaw ang lalaki at nahulog sa sahig. Humawak ito sa kanyang mata, ang dugo ay umagos sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang mata ko, habang umiiyak. Ngayon lang nalaman ng lalaki kung gaano kapanganib ang dalagita. Pero wala na siyang oras matakot pa. Gusto niyang makapunta sa hospital sa lalong madaling panahon, para malaman kung masasagip pa ang kanyang mata. Habang paalis siya sa restaurant, pinapanood siya, at nagtataka ang mga tao. "Ano ang nangyari?" tanong ng lalaki. "Bakit nagdugo ang kanyang mata? Alam mo ba kung bakit?" Sabi ng unang lalaki. "Hindi ko alam, wala akong nakita na kahit ano." Walang nakakaintindi kung ano talaga ang nangyari, maliban kay Alex na nakaupo sa bandang gitna at nanonood mabuti. Nakita niya ang lahat at nabigla. Alam niya kung ano ang ginawa ng babae. Ang dalagita ay naubos na ang kanyang salad. Tumayo ito, at nang aalis na. Ang may-ari ng restaurant ay lumapit sa kanya. "Hindi mo pa nababayaran ang kinain mo. Ang beef soup at salad. $18 lahat, wika ng may-ari. Ang pagkain ko dito sa inyong restaurant, ay sobra ng kabayaran, tapos ang lakas pa ng loob mo magsabi ng bayad. Umalis ka sa dadaanan ko, wika ng dalagita na pagsigaw. Nang itutulak niya ito upang makadaan. Ang lalaki ay hindi pumayag. Nanatili itong nakatayo sa kanyang harapan, at sinabi, "Dalagita, nasaan ang iyong paggalang? Anong espesyal ang mayroon sa iyo, upang hindi ka magbayad ng iyong kinain?" Sabi pa ng isang customer. "Tama. Bakit hindi mo babayaran ang iyong kinain? Saan high school ka nag-aaral? Hindi ka ba tinuturuan ng mga teachers mo ng mabuting asal?" Sabi pa ng isa. Napakaganda niya. Pero wala siyang natutunan kahit kaunti sa klase. Ito ay isang maliit na negosyo lang, kaya kailangan mong bayaran ang pagkain. Kung hindi mo babayaran ang iyong pagkain, gagawin ka namin. Sabi ng isang lalaki. Ang ibang mga customer ay sinuportahan ang may-ari. Kahit na nagagandahan sila sa dalagita, pinili pa rin nila ang tama. Kailangan itong magbayad. Pinasadahan ng dalagita ng tingin ng mga customer, at sinabi, "Sa palagay ninyo sino ang eksaktong tao ang mag-uutos noon, para gawin ko?" Walang kahit anong bagay o pagpapanik sa kanyang mga salita. Kalmado lang ito at determinado. Ang hindi alam ng mga customer ay mayroon siyang ilang dosenang razor blades na nakatago sa kanyang mga kamay. Nagawa niya itong hawakan ng walang kahit anong sugat. Nakita ni Alex ang kinang ng mga razor blades sa kanyang kamay. May hinala siyang mamamatay ang lahat ng tao sa kainan. "Ako na ang magbabayad," wika ni Alex na walang pag-aalinlangan. Lumapit siya mula sa crowd, at nagmadali pumunta sa harapan nito. $18 lang naman, ako na ang magbabayad, kasama na yung sa akin, sabi nito sa may-ari ng restaurant, na nakangiti. Nagbayad siya sa pamamagitan ng kanyang cellphone. "Maayos na ba ang lahat?" "Okay," sagot ng may-ari. "Kung ganun aalis na kami," wika niya, habang nakatingin sa babae. Ngumiti si Alex sa babae, at sinabi, "Ma'am, nabayaran ko na ang bill. Umalis na tayo." Nakita na ito ni Alex bilang isang matandang babae, kaya walang pag-iisip na tinawag niya itong ma'am.
Ibinalik ng babae ang mga razor blades sa kanyang sleeve, at naglakad kasama si Alex, palabas ng restaurant. Ang isang customer ay nagsalita. Hindi ako makapaniwala, na walang galang ang babaeng iyon. Siya naman ang may kasalanan sa mga nangyari. Biglang may tumama sa kanyang dibdib, at ang lalaki ay mabilis na natambos sa lapag. Ang sakit ay parang isang pako na ibinaon sa kanya. Ang ibang customer, ay nanonood ng may pagtataka. Ang lalaki ay may inalis na bagay mula sa kanyang dibdib, at nakita ang isang button bead. Siya iyon, sabi nito. Naalala niya na ang dalagita ay may suot na pulse Aries bead sa kanyang kamay, at tugma ang bead na ito sa kanyang bracelet. Ang lahat ng kumakain ay namangha, habang pinapanood ang dalagita umalis kasama si Alex. Wala silang nagawa, kundi matakot. Galanti ka pala at mapagbigay, wika ng dalagita habang masaya. Tumango lang si Alex. Nag-aalala siya na baka magplano pa ito ng paghihiganti laban sa kanya. Habang pinagmamasdan niya mabuti ang matanda na naglalakad sa kanyang tabi, na ngayon ay parang isang high school students. Paano siya naging batang babae, mula sa pagiging matanda? Sa pagtayo kasunod nito, ay hindi siya komportable. Mamamatay silang lahat, casual na sabi ng dalagita. Ang salita mula sa bibig ng dalagita, ay isang nakakatawa. Pero si Alex ay huminga ng malalim. Ma'am, paano kayo naging ganito? Maingat na tanong ni Alex. Nang makita niya na tumingin ang dalagita sa kanya. Nanikip ang kanyang puso. Mabilis niyang sinabi, okay lang kung ayaw ninyong sabihin sa akin. Hindi ka dapat matakot sa akin. Dahil humingi ako ng tulong sa iyo. Sa isang banda, ay napakasimple lang. Naging bata uli ako, dahil noong una mo akong makita, ako ay injured. Pero nang mainom ko na ang dugo ng bastardo. May injury ka, tapos uminom ka ng dugo. Nagpa-practice ka ba ng martial cultivation? Tanong ni Alex sa pagkabigla. Dahil siya ay edukadong tagapagmana ng maayos na pamilya, narinig na niya ang mystical art na tungkol sa pagiging immortality. Pero wala pa siyang nakikilala na may ganitong kakayahan. Martial cultivation, ang dalagita ay misteryosong ngumiti, habang nakikinig. Hindi na niya ito itinanggi, at hindi na rin nagtanong si Alex. Ano ang sinasabi mo, kailangan mo ang tulong ko, tanong ni Alex, habang napapaisip. Hindi niya maisip kung paano niya, o ano ang maitutulong niya dito. Maliwanag na mula ka sa makapangyarihang pamilya. Nang makita niya na medyo nabigla ang ekspresyon ni Alex, nagpatuloy pa ito. Mukhang ang hindi maswerteng gangster na pinatay ko, 3 araw na ang nakalipas, ay medyo importanteng sa Flag Sec Gang. At 3 araw na rin walang nagre-report sa pagkamatay nito. Ano ang kailangan mo, na tulong ko? Tanong ni Alex na nadagdagan pa ang pagtataka. Ang dalagita ay tumingin kay Alex at sinabi, gusto kong manatili sa iyong bahay pansamantala. Huwag mong hayaan na maistorbo ako ng kahit sino, at kailangan mo akong dalahan ng buhay na manok araw-araw. Nabigla si Alex. Ang babae ay isang mapanganib na tao, at ayaw niya itong manatili sa kanyang bahay. Sumingit ito sa pag-aalinlangan ni Alex. Sa hula niya, natatakot ka na baka patayin kita. Totoo, marami na akong pinatay na tao sa loob ng maraming dekada. At ang buhay ng tao, ay walang kwenta para sa akin. Pero nangangako ako sa iyo. Habang sinusunod mo ang aking iniuutos. Nangangako ako na hindi kita sasaktan. Sige po ma'am, gagawin ko ang inyong sinasabi. Walang nakitang dahilan si Alex para tumanggi kapag hindi siya pumayag. Baka kuhain ang kanyang buhay sa loob ng ilang segundo. Matalinong bata. Ngayon ay dalhin mo ako sa iyong bahay, wika nito, habang nakangiti. Alam mo ang pangalan ko, ano ang itatawag ko sa iyo, tanong ni Alex. Sige, dahil gusto mong may tawag ka sa akin. Pwede mo akong tawaging Lola. Kalmadong sagot nito. Walang nagawa si Alex kundi mahiya. Mukhang bumagsak siya sa dalagitang Lola. Wala namang pag-aalinlangan na ang dalagitang ito ay matandang babae, na nakita niya sa nakaraan. Nang maihatid na niya ito, gusto niyang magpunta sa hotel upang kamustahin sina Vivian at Monica. Pero nang aalis na siya sa villa, si Carl ay tumawag sa kanya. Nasaan ka ba ngayon? Tanong nito. Hindi na kita nakikita sa dorm ng ilang araw. Makinig ka, ang kapatid na babae ni Ben ay pupunta upang bisitahin siya.
Bakit hindi ka pumunta dito upang makilala siya? Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.